We will start with a song. The song is entitled You Complete Me. So in your songbooks, song 3, 5, 6. Everybody will sing this song. Soulful voice talaga. I mean, every time naririnig ko si Ma'am Reg, parang napupunta na talaga ako sa langit. Walang ganito dito sa bahay. Okay lang, pare. May assistant tayo dyan. Okay. Alright. So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating Kwentuhan with the Missionaries, sa ating Verbal Day Podcasting tonight. We have a very special guest. Napakalapit niya sa puso ko. Siya ang tinatawag kong spiritual mother. Hey! Hulaan niyo kung bakit. Bakit? Malamang. Dahil siya ang nag-introduce sa akin sa faith. Dati kasi ako ay walang faith. Fake lang. Dahil sa kanya, sa tulong niya, nagkaroon ako ng faith. True faith. Genuine faith. Excited ako. Excited tayong lahat na matuto sa kanya, sa ating ina. Walang iba kung hindi si Ma'am Reg. So, Pre, anong tawag namin sa'yo? Ma'am Reg? Reg, Pre, anong gusto mo? Kung ano yung komportable kayo. Pero sa age ninyo, parang yung bagay is Ma'am Reg, diba? Huwag na
lang tita. Huwag naman tita. Anything, wag lang tita. Ang tawag ko kay Ma'am Reg ay pre. Dahil during our times, imagine nyo, estudyante kami, nagtatropa kami nila Jason. Tawagin namin pre. Pero siya mismo, tinawag niya rin kami pre. So, tinawag namin siyang pre, okay sa kanya. So, in that way, naging very close siya talaga sa akin. Okay? So, Ma'am Reg. Yes. Masaya ka ba nakasama kami ngayon? Ay, oo. Excited nga ako eh. Ganito pala yung feeling. At hindi, kasi from the past na podcast ninyo, wala man ako dito, pero nakikipodcast din ako. Wow. So, nasusubaybayan ko rin yung mga kwentuhan ninyo with the missionaries. At kung gaano kayo naging inspired, no? Kayo, at kung gaano kayo naglo-look forward, no? Sa mga sagot, sa mga tanong na itatanong ninyo. Ako, no? Kung saan man ako, nasa bahay, nasa school, nakikinig, ganun din, damang-dama ko yung fruit, no, nung ganong klase ng kwentuhan. Iba pa rin talaga, di ba, na nakakausap ninyo, nakurinig niyo yung kwento. Tapos ayan lang, malapit lang, di ba? Tapos nakakapagtanong. Yan. Wow. Tapos ngayon... Kahit minsan may nosebleed kasi yung iba yung kailangan pamigyan. So, kayo mag-alala ngayon? Tagalog tayo. Alright. Ano gusto natin. Okay. Wow, meron pala tayong fan, di ba? Sa ating kwentuhan with the missionaries. Ayan. Sa mga subscriber nila. Subscribers. Alright. Kami naman, very interested kami na matuto rin sa iyo. How you are living your life as a lay missionary disciple. During these past few weeks, meron kaming iba't ibang klaseng guests. Naunang dalawa ay consecrated May missionaries. Dalawang pare, si Father Felipe, Father Jojo, and then we had consecrated na missioneras, si Dolly, at si Elaine. Si Elaine muna at si Dolly. Mga important yun. Important, no? Looking forward din ako sa mga missionera na from the Philippines. Okay, ako rin. Marami pa namang podcast eh, di ba? Tapos last week, meron kaming invite na lay missionary disciples na si Sheila saka si Jason. And tonight, we have you na very veteran na. Sana meron kayong matutunan sa akin. Kasi yung isa sa mga challenge dito, di ba, is, yun nga, no, Ma'am Reg, sabi ni Kuya Jello, mama na, di ba? Ay minsan, alam naman natin sa ganyang age, di ba, parang madalas yung, parang, nauna na ako sa inyo, alam ko na yan, pero hindi nakaka-relate. So, hingin natin kay God yung grace na maintindihan natin talaga yung isa't isa, nakakonect tayo sa isa't isa ngayong gabi. Ako, personally, kapag ka nakakausap ko si Ma'am Reg, ang galing niya talaga kumonect sa akin. Galing niya kumonect sa mga tao. Alam niya yung tamang mga salita na talagang nagagaling rin talaga sa Diyos kapag kausap mo siya. So, we will feel the presence of God na kasama ka namin. Can I ask a question? Diba, you are a lay missionary disciple. Can I ask, okay lang ba, to ask, how many years have you been a lay missionary disciple? Kasi na-meet ko yung community, April, Easter Encounter, year 2000. So, madali lang tandaan. Madali tandaan. Diba? So, marami sa inyo, nasa imagination pa lang. Almost. Diba? Baka ilan pa lang dito yung, diba, pinanganak na. Pero yung karamihan sa inyo, nasa imagination pa lang. Alright. Parang may mga dumadating pa. So, tayo magsimula. Parang may dumihina ito. Ayan ako pagsalitain. Ikaw na daw magsalita. Ayan. Hello, welcome po. Welcome sa ating kwentuhan. Tingnan mo, iba talagang attraction ni Ma'am Reg, no? Wow, magnet talaga ito. Alright, sige. So, doon tayo magsimula sa April 2000. Anong nangyari? Paano mo nangit yung community sa community? Yung April year 2000, ako ay nasa Cavite State University. So ako ay taga-Indang Cavite. So
Baka yung iba sa inyo nagtataka kung nagtatanong saan ba yung Indang Cavite para malayo naman yan sa Pansol. Paano naman nakilala ni Ma'am Reg ang community? Kasi, Verbum Day, meron siyang evangelization center o yung retreat house. At nandun yon sa Tagaytay. Tapos yung mga missioneras na nag-stay na doon naka-assign sa Tagaytay, meron silang kapitbahay. Na itong kapitbahay na to, parang dito din, di ba? Yung mga neighbors. Sila, kapag may activity ang mga missionaries, sila yung mga, dahil nakakapitbahay sila yung mga madaling ma-invite. So yung estudyante ko, maliit pa lang siyang bata, parang naging very familiar na siya sa mga missionaries sa Tagaytay. Kapag may mga event na involve yung neighborhood, nandun yung nanay niya, yun, makakasama na din siya. So, isang anecdote na naaalala ko kapag daw may mga need, no? Yung parang kailangan ng gamot, ganyan. So, yung mga kapitbahay pumupunta sa mga sister, tapos isa sila doon, no, sa mga family na pumupunta kala sister na madali lang talaga silang ma-access, lapitan, ganyan. So, itong estudyante ko, college na siya noon, pero little boy pa lang siya, kakilala niya na yung mga missionary. So, by that time, teacher ka na? Yes, teacher. How old were you by that time? If okay 20 years old pa lang. So, 20 years old pa lang ako. So, nagsisimula ka pa lang sa career mass teacher? Nagsisimula pa lang ako. Oo. Yun ang una kong trabaho, magturo. Yun. Hanggang ngayon, tuturo ka. Oo. Yun pala yun. No? Parang hindi mo, kasi yung pagtuturo sa akin, hindi yan yung talagang din kong maging trabaho. No? Parang, hindi rin education yung course ko. Diba? So, ang course ko ay political science. Yan. Okay. Kaya yung pagtuturo, inaayawan ko yan kasi yung lola ko sa side ng tatay ko, teacher. Yung mga tita ko, yung mga kapatid niya, teacher. Yung mga pinsan ko, teacher. Kaya sinabi ko, hindi ako mag-teacher. Pero yun nga, no? Yung pala, kapag meron pala talagang nasa environment mo. In my case nga, hindi lang environment, no? It runs through our blood, di ba? Walang pwedeng pumigil. No? Kinailangan na mapunta ako dun sa school setting na yon at naintindihan ko na masarap palang maging teacher. Kaya ako ngayon, teacher. Yes. Ano naman yung tinuturo mo para sa mga hindi pa may nagtuturo ako nag-move ako from political science na pinag-uusapan ng batas, no? Yung Constitution, Senado, Kongreso, ganyan. Ngayon, nag-move na, no? Parang kinailangan din, along the way, no? Sa pagiging, di ba minsan may mga pinaplano tayo na hindi pa natin masyadong gets kung ano ba talaga yung gusto natin. Pero yun nga, nasimbolan kong makilala yung community. Isa sa mga very practical na naturo sa akin ay paano si Jesus hindi lang present sa chapel, present din siya sa mga little decisions na ginagawa mo. So, nung nagtuturo na ako, dun ko na-discover na bukod pala sa Constitution, di ba? Kaya mo naman talaga makatulong, di ba? Sa pag-i-inform. Meron pang isang aspect sa society na po pwede rin akong makatulong. At yun is yung aalamin mo na yung lipunan natin ay problematic, kailangan ng mga batas, yes, pero meron pang kind of illness, no, na pwede rin masolusyonan. Nung nakita ko na yun, open up na ako sa stage, no, na nakikita ko na ay oo nga, no, meron pa rin nananatili pa rin yung injustice, etc. There is this decision that I have to make, no? Kukunti kasi nagde-dedicate, no? Para mas magturo ka in terms of values, in terms of ano ba ang role ng pagkakaroon ng maayos na relasyon, hindi lamang
sa family or sa government, kundi maayos na relasyon na nagmumula doon sa pananampalataya at konti yung nagde-dedicate doon. So kaya ngayon, ang tinuturo ko na is more of ethics, yun yung sa values, at saka religious studies. Yeah. So, sabi nga, malaking jump from political science, ngayon ay nasa religious studies na yung tinuturo ko. Yun. Oo, kasi sa society, pinagse-separate yung church and state, di ba? Pero ngayon, parang kay Ma'am Reg, di ba? May church at the same time, may state. Kung nag-aaral ako sa Loyola School of Theology, meron kaming philosophy of politics. That's the same question that I had now. Ano yung role ng simbahan para sa politics? Kasi di ba, we have this separation. So sabi sa akin ng professor ko, if I remember it correctly, yung mga lawmaker, yung mga politicians, gumagawa sila ng batas, na-implement nila yun para maging maayos yung society. Ang role ng mga tao sa simbahan, which is tayo, is to be the voice of conscience. To always speak the truth. To always speak morality. Because if we will be quiet, saan magagaling yung batas nila? Saan magagaling yung order na kailangan na gawin? So, yun yung in a way is our complement. Kailangan ko complement. Hindi na... Like, this is the values of Christ. Life. The value of life. If we don't preach that, if we don't speak about that, ibang klaseng batas talaga yung mga nakikita na rin natin ngayon, di ba? Yung nagagawa sa gobyerno. So, I think that's our important role. Is to preach that values of Christ. Para we can continue to make that Christian culture, that Catholic culture. Kasi nakita ko yung mga audience natin ngayon din, baka nandun din sila sa stage na iniisip nila ano ba yung kukunin nilang career in the future. Yes. No? So sa akin kasi, nung nag-iisip ako kung anong course na isusulat ko noon, ang naka-influence sa akin ay yung teacher ko sa social studies. Kasi sa lahat ng mga teacher ko, siya lang yung kapag nakikinig pag-lecture, hindi ako nagdo-drawing o kaya kung ano-anong iniisip. No, pag siya talaga nagle-lecture, kikinig ako. No, kasi parang may sense yung sinasabi niya. No, tapos talagang, yun, no, nakukuha niya yung attention ko. So one time, nung malapit na kami mag-fill up ng application form for college, nagkataon na nandun na naman siya sa favorite spot niya sa library. Tapos nakaganon yun eh. Ganyan. Tapos hawak sa tasa niya. Ganun talaga siya. Tapos palagi siyang may newspaper. Parang informally, tinanong ko lang siya, Sir, ano ba yung course mo ng college? Sabi niya, Pol Sci daw. So nung nag-fill up ako ng application form, yun yung choice ko number 1. Kasi ang desire ko lang, kaya ako kasi nadodraw sa kanya, is pag sa kanya, yung ultimate na tanong ko, yung mga simpleng tanong ko tungkol sa bakit may mahirap, may mayaman, nasasagot. Maganda question of justice. Question of justice, ganyan. So kaya yun, no, yung politics. Eventually nga, nung tinuro ko na siya, tama ka pre, no, hindi lamang yung batas ng tao ang kailangan. Diba? Kasi nananatili pa rin yung lack of justice, no? At marami pa rin niya yung natitreat unfairly hanggang ngayon. Kaya doon ako mas tinawag ni God. No? What about, what will be the answer? No? What will be the truth? Yun nga yung voice of conscience. And nakatulong talaga sa akin na I already nasa community na ako no? At natututunan ko na na isama si Jesus sa decision making, lalo na yung mga importanteng decisions. Alright, talking about importanteng decisions, during those years na you're on your 20s, ano yung mga importanteng decision na tinake mo sa buhay? Kasi ako, nasa late 20s, may mga 20 dito. And how did you discern na ito yung path na tinatawag sa akin ng Diyos? Ang mga importanteng desisyon. Yun, isa yun, no? Yung papagpatuloy ko pa ba? Kasi pag nagtuturo kayo, di ba? Dahil naman ng kahit anong field, kapag nagtrabaho na kayo, palaging ang challenge dyan is
ano yung mai-improve ko, di ba? O paano ako magle-level up. O halimbawa, ngayon ay teacher 1 ka, di ba? May teacher 2. Sa amin, sa field ko, importante sa amin yung master's degree. Lalo pa sa amin na wala naman kaming education unit. So, hindi ka makakapagturo kung wala kang master's degree. So, isa yung sa major. So, ano yung, nung nag-master's degree ako, ang requirement ay dapat naka-align sa itinuturo mo. Pinopropose nga ni God na konti lang yung nagde-dedicate, no, para dito. Yan yung isa sa major decision. No, na it really took, no, leap of faith. Kasi iiwanan ko yung first love ko, which is politics, di ba? Political science. Iiwanan mo yung first love mo. First love. Mahirap iwanan ang first love. Pero kung ang kapalit naman na yung authentic, no, happiness na ito, true love, kakayanin. Ayun. So yun, isa yun sa pikit mata. At hindi naging madali ito, no? Pero dahil sa suporta na rin, no, nung mga tao na pinapadala ni God, no, lalong-lalo na nga nung na-make ko yung community, in-offer sa amin during that time yung tinatawag na counseling. It was very helpful, no? Lalo na kapag may mga decisions kang ginagawa kasi nakaklarify mo saan ba yung gray area, alin yung kailangan mo pang linawin. Ayun, no? So nakatulong sa amin yun. Plus yung mga formation, nakakatulong din yun. Paano yung prayer life mo, hindi lang kasi talaga siya nasa notebook o kaya, alam mo yun, na nakanta mo or naihinga mo, nasabi mo sa Diyos, kundi nandun sa desisyon na mahihirap gawin, nandun din si God. So, isa yun, na hanggang nung late, I think 3 or 4 years ago, challenging pa rin kasi I have to face the consequence of taking a major that is different from my field. At kailangan, ayun nga, no, parang every time may challenge yun, lagi rin namang may affirmation kay God. Kasi recently, naibigay na talaga sa akin yung validation, no, yung aking position ngayon, no, sa work. Pero it took a lot of years, no? At meron tayong isang missionera na silently I asked for her to only pray for this particular decision. True enough, sa dulo, it was validated. So I got the validation. Ang galing nga, no? Gumawa ng paraan mismo yung CHED, no, na ma-accredit yung field ko dahil ang tinuturo ko na is general education. But marami, no, it took, of course, no, yung mga instrument na sinabi ko sa inyo kanina, how to defend it. Kasi on our own, di naman talaga natin siya kakayanin i-defend. So we also asked them, ako personally, I'm very thankful doon sa mga konkretong tao na tumulong para i-defend ko yung decision. So isa yun. Tapos sa area ng ng love life, yun ba yung mga decision na tinatanong nila dito? Hindi naman. Wala akong sinasabi. Yan yung major decision. Gusto ka kwento. Ayun. Pero kung sa love life, mamaya na yun sa Q&A. Reserve mo. Sige, tuloy mo na. Dito na tayo eh. Mamaya sa Q&A. Mamaya sa Q&A, follow up na lang yun. Sige, ako na magtatanong. Si Ma'am Reg mismo nagpainit nung upuan niya. Kaya mali yata yung, di ba, wala naman yung tatanong. Sabi ni El, sabi niya, siguro isa din sa major decision nung nakatulong sa akin, na hinarap ko nung ganitong age is, kasi di ba maraming, isa sa mga challenging ngayon ay matagpuan mo ang the one, di ba? Yan. Pero mga bata pa naman kayo, di ba? Pero yung iba dito parang natagpuan naman ang the one, okay? Pero doon sa mga nandun pa sa stage na yan, ang mahalaga din talaga, no, na kinukonsulta natin sa mga ganitong desisyon, ang Diyos, di ba? Sinasama natin siya sa prayer life. I mean, prayer life is kasama doon talaga yung love life. So ano ba? Merong point ng very challenging yun, no? Kasi meron yung
papangalanan, no? We are both working already, no, nangyari ito. And we were friends since high school. Tapos, nung magkaiba na yung aming place of work, magkaiba rin masyadong malayong area, no, ng aming work. But the communication persisted. So, ang naging challenging lang dun sa decision making is nung nag-propose halimbawa siya, no, ng pagmamahal, ginawa niya yun nung punto na siya ay hindi pa malaya sa isang relasyon. Oo. So yun yung isa sa mga difficult situation din. Why? Kasi it was a time na itetest ka talaga, di ba? So kung ano ba ang pipiliin mo, no? Yung nararamdaman mo lang o yung nararamdaman din nung tao, no, na maaaring masaktan kapag nangyari yung relationship. So I think isa rin yan sa mga very thankful ako, no, na tinuruan ako ni God how to decide. Na hindi ka lang mag-decide dahil yun ang feel mo, no, dahil meron naman kayong pinagsamahan, no, o kaya dahil sa gusto mo rin, no, maramdaman how it is to be with the relationship, tapos kilala mo naman yung tao. But then, that was a decision I never regretted because I kept the friendship, no? And I think we both found happiness with where we are right now. So yun, isa yun sa mga major decision. Pero dalawang areas yan na sa tingin ko helpful, no? Balikan din, no? Ngayon, looking back, helpful na balikan. Hindi ko alam yun, ha? Oo, na hindi alam yun pala. Wow, okay. Yes. I wanted to ask that too because it's connected with this next question that I have. Is about your vocation. Have you also discerned about your vocation? Yes. As sa iba't ibang state of life? Napainom na. Ang vocation. Kasi, pag ikukumpara ko yung vocation story ko, lagi kong ginagamit yung metaphor ng classroom. Kasi nga, very relatable para sa akin yun dahil yan ang buhay ko, di ba? Parang second home ko na ang classroom. So, kung halimbawa, gagawa natin ng imahe nga yung vocation story ko. Si Jesus yung teacher. Tapos, ako yung estudyante. Tapos ako yung estudyante aktibo sa recitation. Lagi nagtatapos. Laging nakataas ang kamay, pero laging ibang tinatawag niya. Parang lagi niyang sinasabi, Reg, stay put ka lang dyan. Okay ka kung nasan ka. Ganon. So kung ako yung talagang tatanungin, no? Ako yung gusto ko. Gusto ko yung religious life. No? I discern for that. Gusto ko maging misyonera. But along the way, it was very clear, no, that Jesus is calling me to be like Him, Ali. No? Ako, it's always a privilege, no, to be called and to be called like Jesus. Kasi Jesus is not religious. Jesus is lay. Diba? Nung siya ay kasama niya. You need to define that. Of course. During his time. He cannot be classified as the Pharisees, diba? Or kaya the ones the teachers of the law. No. But teaching in another way. Wala siyang qualification, no, na masasabi mo, I passed the credential, I am a teacher of the law or Pharisee. But, yeah. Alright, sige. Just to note, no, yung actually mga consecrated men and women, ang story niyan is going back to who Jesus is. Diba? So during those times, na dumami na rin yung mga politics sa loob ng simbahan, there were radical people like St. Francis, St. Dominic. Let's go back to Jesus. Let's be Jesus again. So yun yung start nitong religious congregations na nagsilakas. So in that way, they are following that. Yeah, they are following Jesus. And Jesus is religious in that way. Okay, sige. Alright, wow, very interesting. And I know you, and thanks be to God in that way too. Kasi you have discerned well, and you have become a missionary
as you are. Oo, pero may isa pang very important aspect yung vocation story ko. Kaya, I think I would also like to give emphasis on that. Na yung vocation story ko ay nanggaling sa isang kabataan. So yung vocation story ko, ang nag-invite kay Ma'am Reg ay isang kabataan na kagaya ninyo. No, yung kabataan na hindi mo aakalain na siya talaga yung maglalakas ng loob. Kasi lagi ko naaalala itong kabataan na to. Siya nga yung sinasabi ko sa inyong maliit na bata na yung first day namin sa classroom, hindi pa uso yung pandemic noon pero may face mask siya. Kaya hindi ko talaga siya makakalimutan. So kasi meron siyang injury from, I think, na nagtrabaho siya tapos na-injured part of his face pero hindi siya umabsent. Yan. Tapos, he was the boy who hand me over that calling card. Pero kaya ako nagulat sa kanyang gesture kasi siya nga yung last person na iisipin ko maglalakas ng loob kasi sobrang mahiyain nun. No? Yun nga, sobrang mahiyain, hindi halos kumikibo. Pero I don't know what happened that day, that when I passed him by the bridge, that's why the bridge, may bridge kasi dun sa Cavite State University kung saan ako nagturo. As dun sa bridge na yon exactly, doon kami nag-cross. Pero naglampas na nilampasan niya na ako, tapos bumalik pa siya. No? Tapos yung pagbalik niya na yon ay parang nagdadalawang isip siya. Yung alam yung hindi siguradong boses na tumatawag sa'yo. Parang nagdadalawang isip. But then, I don't know, that voice na not sure caught my attention. And it wasn't even his voice na ang nakakonvince sa akin. It was just that small gesture. Gano'n man kaslight yung ginawa niya, na inabot niya sa akin yung calling card. Hindi ko nga masyadong naiintindihan. Basta the calling card is there. I tried to call. And the rest is history. I called up, I attended the Eastern Counter. But I owe it to one young person. Thanks be to him. Now we're here. Now I'm here too. Yes, salamat sa kanya, di ba? Kahit yung mahinang yes niya lang, di ba? That's an invitation to all of us. No? Na yung mga simpleng ginagawa natin to invite, malaking bagay yan. We never know what will be the impact, di ba, sa mga tao. And how it will change the lives of that person and of many more persons na ma-influence yung tao na to. Tulad mo. Diba? Kasi now that I went back to that story, ngayon na binabanggit mo yan, na-realize ko, it wasn't really his confidence no? But I think it was where that event took place. It was in the bridge. Kasi doon sa bridge na yun, dyan ako laging nagpe-pray pag pauwi na ako. Like, it is when I start walking, kasi yun yung darkest place. Tapos minsan ginagabi ako sa work. Tapos sa darkest place ng bridge na yan, dyan ako magdadasal. Kasi I have to finish my work, tapos I have to go. And then pag nag-pray na ako doon, matatapos ko yung Our Father, and then I'll reach the other side. So I think it is really it's a sacred place. It's a sacred place. Where you encounter God. That's something. At tama ka doon, Jello, na hindi kailangan madalas na of course, it would help kung talagang prepare din tayo, no? Na pinaghahandaan din natin yung mga bagay. Pero minsan, di ba, doon sa mga limitations din natin, let us allow God to work, no? Even in our limitations. Kasi kung wala yun, di ba, walang coverage. Yeah, thank you. Okay. And yan, nakapag-discern ka na, taking masteral, teaching these courses, these subjects, and then in your state of life too. And then some years after, yun na, nagturo ka na sa PLM, you were teacher of social studies, art, man, and society, and then may isang loko-loko kang estudyante na bigla mo na lang din in-invite sa community. Can you tell me, ako never knew this, bago to sa akin, anong parang state mo nung time na yun? Kamusta ka nung time na yun? And how did it happen na you have invited us? Kami na Jason. Continuation to ng mga hard decisions. So kanina, di ba, unang decision sa career. Tapos yung love life, di ba, na maraming mga ganyang sitwasyon din. Tapos ito,
pangatlong hard decision ko to. Kasi sa prayer ko, ng time na yan, stubborn. Meron akong way na ano ba to? Pag nagpe-pray ako, nung time na ini-insist ni Jesus na give way for the PLM. Give way for PLM. Palagi kong sinasabi, I am almost everywhere. Nasa ministry, children's ministry ako sa Santo Niño de Pandacan. Okay, yung weekends ko doon, like every Saturday and Sunday, halos din-devote ko doon with the children. Nasa prayer ako, School of the Word, Tuesday and Thursday. Nasa revision of life, no? Kapag, I think, Sabado. Every month, may retreat. Lord, huwag naman na yung PLM. Parang sobra na. Di ba? Parang, ito na nga lang, Lord, yung masasabi ko na, and I'm very principled. Sinasabi ko sa kanya na, mahirap, Lord, hawa. Ayaw mo ba no, na ang pumupunta talaga sa'yo, yung sigurado kang pumunta dahil sa'yo. Hindi yun dahil teacher ako, kaya sila pumupunta. Yan pa yung justification ko. No? Sa prayer ko, ay Jesus, untouchable. Parang, anuhin mo na lahat, hingiin mo ng lahat, Lord, wag lang PLM. Yan yung status ko nung hiningi PLM. Okay. Pero paano nangyari? Paano nangyari? Dahil may makulit na misyonera. Okay, so may makulit na misyonera na sinabi niya, we will prepare everything. Okay, kasi ang isa ko pang limitation noon is I'm thinking, most of the ones from PLM do not have budget. Okay, but then this missionary made sure that even that is well prepared. And so all I need to do is just give it a try. So dahil may makulit na nag-insist. So I finally give in. Alright. So for those who don't know, the 2012, year 2012, like 11 years ago, 17 years old ako, meron akong napakagandang teacher. At first impression ko sa kanya is magaling siya kumanta. And she was very jolly. At of course, yun ay walang iba kundi yung nasa harap natin ngayon, si Ma'am Rach. And then, pinagagawa niya kami ng iba't ibang talent. No? Kasi art man and society yung subject namin sa kanya. Second year college kami. Tapos si Jason nagda-drawing. Ako di ko maalala kung anong ginawa ko lang. Alam ko tumulahan ako. Tapos yung iba sumasayaw kumakanta. And then after yung semester na yun, ako sa perspective ko, then naalala ko, si Ma'am Rach, in-invite niya yung pinakamagagaling na estudyante sa klase namin sa isang event. Of course, hindi ako kasama dun sa mga magagaling niya. Dahil loko-loko lang din ako ng estudyante. Kasi lagi yan ang version. Ayan yung version. Kino-coordinate ko sa mga presidente ng Black kasi madali yung coordination. Okay. Kasi yung president namin na yun, siya yung top 1 namin, of course. So, invite lang niya yung magaling. Tapos ito na mga magaling na to, in-invite niya ako. Ganun siya kagaling. In-invite niya ako. Hindi naman ako umakatid ng mga faith activity, community. Ang tingin ko sa mga ganyan is hallelujah lang yan. Hallelujah. Ayaw ko matid doon, sabi ko. Dodootan na lang ako. Sabi ko. Pero sinabi nung tropa ko na yun, may libreng merienda. Yun yung susi. Sige, tara. Yan. So, nag-meet kami sa SM, Manila. Nag-meet namin si Mama Reg. Nag-taxi kami. Pumunta kami ng Caritas. Habang pumunta kami ng Caritas, sabi ko, parang alam ko tong lugar na to. Yung pala, yung pupuntahan namin na Caritas, malapit lang sa bahay namin. So, pumunta pa ako ng SM. Bumalik din kami dun sa Caritas.
Tapos, ayun nga, the rest is history. So, talagang inalagaan niya kami, yung faith namin, kung paano nag-grow. Siya yung malaking dahilan kung bakit rin nandito ako ngayon. Kaya kung may reklamo kayo sa akin, sa kanya kayo magreklamo. No? Dahilan, siya yung dahilan. No? And then yung mga times na yun, of taking care yung mga tao, yung mga kabataan na to, kami, taking care of their faith. Paano yun? Paano mo ginawa yun? Kasi ako, alam ko sarili ko, loko-loko ako eh. Matigas ako eh. Paano mo na-handle kami, itong mga batang to? Anong susi? Paraan mo? So, madami pala dito ang Kaya ito yung mga take care na ninyo ngayon. Madali namang i-take care ang mga nandito sa harapan ko ngayon. Ito hindi. Pero kung, hindi. paano ko ba siya na-sustain taking care? Because yun nga, no? It always, binabalik ako ni Jesus dun sa, it was for, if not for this young person. And tama ka, hindi madali mag-dedicate for the young person. No? Kasi taking care of the young person entails a lot, no? Entails a lot. But because yun nga, I owe my life of faith with the young person. And if not for that young person, I wouldn't meet Jesus. So Jesus would always remind me to take care of them. And tsaka yung pagtuturo ko. No? Yung pagtuturo ko kasi I'm always with the young people. So, I consider that as a gift. No? Kapag lagi mo kasama yung young people, ikaw, hindi, parang ilalagay sa tamang phrase yun. Yung pagtuturo ay hindi trabaho. No? Ang pagtuturo ay para sa akin. No? Ay hindi pagtuturo. Yung pagtuturo para sa akin, isa na yun siyang gift. It's a call, no, that I respond to. So, at yun na, no? Kapag ginagawa mo yun dahil ikaw ay tinawag, di ba? So, yung tumawag sa'yo, sisiguraduhin niya na i-equip ka niya. So, ang number one na palaging pinupuno sa akin ng Diyos na tank ay yung heart ko so that I can also teach. Hindi nagkulang kahit minsan ng Diyos. No? Lagi niyang nire-remind sa akin na from the time na makulit ka, sino yung nagturo sa'yo ng 1+1. Diba yung, I have a very good brother. So growing up, I have a very good brother. No, even now, my brother is one of the instruments of that. We'll always thank God. Then I have a very good grade 1 teacher. Nursery teacher. Na, yung nursery teacher ko, makulit kasi ako eh. So, class picture namin, grade 4, and I have evidence to show you. Class picture, dapat naka-black shoes, di ba? Nagtatantrums ako sa nanay ko pag hindi ko susutin yung red shoes ko. Okay, so naka-red shoes ako, pero inalaw ako ng teacher. At saan pa ako umupo? Sa gitna, sa tabi ng teacher. I have a very good nursery teacher. I have a very good teacher ng grade 1 who first teach me how to pray Our Father. So growing up, alam mo yun, binabalikan ko yun nung nagtuturo na ako kasi ang daming makukulit. Nire-remind sa'yo ng Diyos, uy, makulit ka din Pero diba, andyan yung real. Uy, makulit ka din, andyan yung kuya mo, diba? Tinuruan ka niya. So, yun yung laging nagsusustain sa akin. Kaya din siguro, no, you can never give what you do not have. So this is what I believe. Na-experience mo yung patience. Yeah, first hand. Kaya ikaw mismo. Correct. Nabibigay mo rin yung patience na yun sa akin na makukulit. Yes. And even yung desire, sinasabi ko sa inyo, the first desire to solve injustice, yung parang feeling mo superwoman ka. Ang looking back, ang nagturo sa akin ng parents ko. Kasi kami yung magkakapatid, kahit most of the time, akong dahilan kung ba't kami mapupunta sa trouble, kasi ako nga yung makulit sa aming tatlong magkakapatid. Kahit ako lang yung may kasalanan, ang nanay ko, pag pinalo kami, i-reprimand kami,
tatlo kami sabay-sabay. Justice. So, kaya parang nung lumalaki na ako, yun yung mga tanong ko, bakit unfair? Samantalang I was treated very fairly sa bahay. And my first seed of the first teacher, yun nanay at tatay ko. The manner how they discipline us. So I grew up, and I thank the Lord, I'm surrounded by people who taught me His presence, no? Na, ayun. And of course, meron akong sustain, kaya ko may sustain kahit mahirap din talaga yung minsan. And of course, above all is the love of God. Kasi what I'm getting here is, you can love the way you experience love. You can love the way you are loved. You have been loved in this way, now you can love as well in that way. And you have loved us in many different ways, creative ways, sa totoo lang. As I am remembering nga yung mga moment na yun, yun yung mga wala pa talaga kaming alam talaga sa faith din. Pero you have been very patient in teaching us. Sino pa si Jesus? Meron pa pang pa-dynamics, naalala ko na meron parang test na sasagutin namin. Pag sinagot namin, makikilala namin kung anong personality namin, kung sino man eh. Tapos pagdating ng result, yung result sa akin, si Jesus. Si Jesus yung lumabas. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin yan. So parang sinabi mo sa akin doon na this is your deepest and most profound identity. Jesus. Kahit na naman kulay ng buhok mo, mata mo, ilong mo, yan, you are Jesus. And then, tinuruan mo rin kami mag-gitara, kumanta, hindi ako magaling estudyante, so... may mga magagaling na estudyante, may mga bokya talaga. Ayan. Merong gagaling pala. Ayan. Tapos, ayan. Diba, nag-start pa nga tayo ng School of the Word sa PLN dahil wala dati. Because of you, because of your care, nagawa natin yung parang imposible. Kasi si Lord, nung sinimulan niya, at pumayag ako, sinunod-sunod na niya. So we started really, no, the School of the Word. And with the help, of course, then, nga, always, no, I will always testify to that. No? Hindi, basta nag-yes ka, hindi magkukulang si God na i-provide yung mga kailangan mo. No? Yung mga support din sa nakakailanganin. And I witnessed that kung sa PLM when we were starting, andun yung mga missionaries, no, tumutulong, hindi lang naman sa akin yun. No? Malaking bahagi ng small yes ko ay yung mga faithfulness din, no, ng mga tinawag, no, to dedicate to the charism of teaching us how to know Jesus through His Word sa prayer. At talagang nadala mo kami kay Jesus. You have been an instrument for us to know Jesus, to follow Jesus. Kaya ngayon, wherever we are following Jesus in different ways. And nakakatuwa nga sila, no? Sila Sherwin, Michelle, no? Meron ng Michelle. Tapos Jason, soon to be may kakaroon na rin ng Sheila, di ba? Ate Ange, no? Tapos si Kuya Jeto. Iba talaga. So, I never told you this before explicitly, but I guess you know it implicitly na we are very grateful sa iyo. You have been a very important key figure in our lives. Lodi kita. And nung nagdi-discern ako, actually, gusto ko maging teacher tulad mo. Sabi ko, kung ano yung ginawa ni Ma'am Ray sa akin, gusto ko rin gawin sa iba. Pero, iba si Lord. Kumbaga sa classroom, si Jesus yung teacher. Tapos, may mga nagtataas ng kamay. Ako yung nasa likod, ayoko magtaas ng kamay. Ako yung nagtatago. Huwag mo ko tatawagin. Ganon. Kasi pa talaga yung paano ko sa buhay na. Gako. Ako yung nakita. So, ako yung natawag in this path, in this vocation, sa consecrated life. Have you ever thought of that? Naisip mo ba yun?
Hindi. Ano naman sabihin ito? Hindi talaga, Hindi ko talaga. Kasi naaalala ko nung si Kuya Jello nagsisimulang mag-School of the Word sa Pandakan pa noon. Yung iba, habang nagsisimula ng bukas ng Bible at mag-pray with the Word, si Kuya Jello nagdo-drawing. Nagdo-drawing. Pero inaalaw lang namin siya mag-drawing doon at mag-enjoy sa chapel. Naalala ko yun. Pero hanggang ngayon naman, nagdo-drawing ka pa rin sa prayer. And then, meron akong unang drawing. Di ba merong passage na si Jesus? Sineparate niya yung mga damo. Tama ba? Tapos may mga weeds. Tapos yung mga weeds, sinunog. Drawing ko yun. Si Jesus, nagsusunod ng weeds. Tapos ang drawing ko doon, medyo high si Jesus. Tapos pinakita ko yung kay Ma'am Ray. Ma'am Ray, ito prayer ko. And she said, wow, very good. Diba? Imagine ko yung gospel. Imagine ko yung gospel. Tapos parang bata, nalala ko rin. Yung first prayer ko na malalim talaga. Nakasulat talaga ako ng marami. Yung parang bata talaga. Pinakita ko sa'yo. Nalala mo ba yun? Yung first prayer ko na mahaba. Buong page. Proud na proud ako sa sarili ko na kapag-pray ako ng isang buong page. Pinakita ko kay Ma'am Rich. So you are really like a spiritual mother to us. So thank you so much. Thank you so much for that. And you continue to be fruitful where you are right now. Thank you. Salamat. Pag-pray ko palagi sa mga. Of course. Ayan. So, again, pagdasal natin si Ma'am Rach. Ayan, nauutan na ako kasi talagang naging emotional din ako. So thank you for that. We can have our question and answer. Yes. Okay. Bahala na kayo. Kayo naman. So, Huwag maghirap pa. anything under the sun, we can ask Ma'am Rach. Question ka ba sa akin? Question na yan. Ang ililibre mo ba kami mamaya? Sa akin. Nahihiya lang sila. Siguro, one question is yung present mo ngayon. How are you living your being a missionary disciple right now? So yung concrete ministry ko ngayon, parang matagal naman yung nagsimula akong magturo, kasabay din ito, sa bawat campus kasi meron tayong campus ministry. So kasabay ng pagiging teacher ko full-time, part din ng joy ko na makapag support sa ministry on campus. So, malaking part ng daily prayer ko, for example, hindi lang yung lesson plan, kundi pinagdadasal mo din yung mga kabataan, mga estudyante namin na may thirst to get to know Jesus at gusto nilang mag-grow sa faith nila through the campus ministry. So, ang tawag sa akin doon is collaborator. So, di ba ito din yung place kung saan nakikipag-collaborate tayo sa Verbum Day, sa campus ministry. Yung charism natin, very enriching din. So, nakakapagbigay din tayo sa kanila ng experience ng School of the Word. Yan. And kapag may mga collaboration na kailangan mag-coordinate, no? Sa maraming pagkakataon naman, it's more of like coordinating, no? Kung paano mo ilalapit si Jesus, no? na maramdaman nila na present siya. Kagaya ngayon, hindi lang estudyante yung natutulungan namin, kami nagbe-preach din sa mga co-faculty at sa mga staff. Kapag Monday, I think Monday kasi free coffee sa campus ministry. Pero meron din project na coffee for the staff, coffee for the
maintenance kapag Tuesday naman yun. Sagana kayo sa kape doon. Oo nga. Actually, nagbe-bridge kasi nagiging open space din siya for others to discover that they can also donate, they can also share what they have. So yun, nagko-call kami for donation at maraming nagre-respond. Kailangan mo lang talaga mag-open up ng opportunity. Tapos, ano pa ba? More or less, yun yung ginagawa ko. Ang ministry ko din ay sa bahay. I take care of my nanay. My mama is 70 years old and she has kidney battle sa kidney disease niya. She needs to undergo 3 times dialysis. Yan. So, 2 years na yung journey namin dun sa kanyang sakit. At, you know, in a way, this is also my concrete call, no, na as a daughter to take care of my parents. Yan. Masayang ministry yun kasi nakikita ko palagi si Katniel sa bahay namin. Nandun yung favorite love team ko sa bahay namin. And to witness that is a gift and a joy. Ano pa ba? More or less ito yung ministry ko sa ngayon. Yeah. Hanggang sa pakain. Ako, Ma'am Reg, this is something that I constantly feel, especially as someone na nasa youth ministry din. And I wanted to ask, parang anong ginagawa mo when the ministry becomes very first demanding? Anong ginagawa mo kapag naging demanding na siya? In terms of emotion, time, etc., finances, gano'n. Tapos, how do you deal with, for example, kapag exhausting na siya and kapag draining na siya? Kasi this is something, at least personally, something that I feel, especially kapag nasa ministry ka. Okay, kailangan mo ng partner. Because I also felt that at certain point. Kasi sinabi ko nga sa inyo na hindi ganun karami ang nagde-dedicate. Kasi pag nag-dedicate ka sa kabataan, tama, no? Hindi pwede, kagaya nga nung sinabi ni Jello kanina na puro hangin lang, no? Kailangan konkreto, no? So it's a concrete place and space, and you wouldn't be able to have that without resources. Totoo yan. So ang unang, at yun, ikaw mismo yung nakakaintindi at mahal mo yung mission. Pag mahal mo yung mission, kasama doon yung resources. No? Pinapakita po rin yan. So, sa maraming pagkakataon, ganun din, no? Yung isa sa mga nakikita mo exactly. No? Nakita ko rin yan. Pero ito din yung way na sinasabi sa akin ni God na build also that same opportunity for others. Because hindi lang naman ikaw yung may gustong mag-serve para sa kabataan. So, I learned to value, no, to have like-minded, no, young people, disciples, no, and I talk to them, I share to them, and they discovered that they also have that same love for the young people. Nag-share sila. So the burden, hindi lang naman dapat sa ikaw lang yung mag-carry ng burden na yun. Tapos, isa pang nakatulong sa akin, syempre, preventive. Huwag mo nang ulitin. Kung na-stress ka, at alamin mo ba't ka na-stress. So, yung stress ba nanggagaling sa funds, for example. So, in prayer, you bring that. Tapos, you would receive light, diba? Concretely. And yun, makikita mo talaga na, true enough sa akin, ano? Binibigyan ka ng mga creative means, ideas are coming out when you pray. And then, binibigay niya yung mga tumutulong. Kung nanggagaling naman siya sa halimbawa ay emotional stress, diba? At naramdaman mo yun. So, alam mo na kung saan siya nanggagaling. Preventive ako, hindi ko na yan uulitin. So, as much as possible, I try to locate where that is coming from. And, yun, hindi ko na, ipe-prevent ko na maulit yun. Once kasi alam mo kung saan siya nanggaling, alam mo rin kung paano siya maiiwasan. So, kaya ka nagkaroon ito kasi masyado kang maraming oras na binuhos, no, sa
magiging available, no? Na nakalimutan mo na huminga, magpahinga, matulog ng maayos, o kaya kumusta yung prayer, for example. Prayer for me is very essential. So, non-negotiable. So, non-negotiable talaga yung prayer. Kasi if not, di ba, wala tayong, hindi ko maaalala na, oo, minahal mo nga pala ako sa pamamagitan ng tao na to. So, kaya ko pa rin siyang mahalin. So, prayer life is very essential. Para hindi ka maubos. Yes. Super agree ako yan. Really the prayer life. Of course, the team. And that is non-negotiable. When you say non-negotiable, how is your prayer life? How do you pray? Baka matulungan mo yung mga lay natin na kasama. Ako nga, napakaswerte ko. Lagi ko pinagpapasalamat sa Diyos. Nagtuturo ako. Kasi kung hindi ako nagtuturo, malamang hindi ako magdadasal. Kasi you cannot give what you do not have. So, yun no, hindi ka pwedeng pumunta sa harapan ng mga estudyante mo na unprepared because you take care of young people. So, I always thank the Lord for the gift of my work because my work is really not my work. Ito rin yung nagsusustain sa akin in order to depend on Him first and foremostly. So, yun. Importante sa akin no na yun nga na makita ko na hindi coincidence ang araw na ito no, ito ay purposeful sa umpisa pa lang kasi maaaring di ba magulo yung nangyari sa iyo ngayon kaya nainis ka o kaya alam mo yung bad lang talaga tong araw na to, di ba? Pero pag ising mo, alam mo may purpose di ba? Alam mo, hindi lang ito coincidence. Okay, so, andyan yung mga kabataang makikinig sa'yo. So, ano ibibigay mo sa kanila? Dadasal ka talaga, di ba? Kasi, kailangan mo magbigay. So, for me, I'm very thankful that I have a work that makes me not forget the source. Naku, may tanong dito. Serious ka ba? Baka na-share mo na kanina to, we're curious, because I had the privilege or maybe privilege to meet the person who invited me, one of your students, because I'm blessed. He's now very successful in his business, food business in Tagaytay. I forget his name. Pwede natin gawin ka, donor. Mayaman na siya But it's compound down, need free. What is his name? I forget. Warren, si Warren. Si Warren, yes, si Engineer Warren. And my question is, maybe, na-share ko na ito ba? Repeated. Nung in-invite ka niya, what made you, say yes, invite ka? And then, that is the first one. The second one is, after you meet verbally, why you stay? I don't know if it's na-repeated na. Hindi pa. So, ang nalaman nila kanina ay kung paano yung approach niya. Pero yung story behind, siguro yung dahilan kung bakit mo tinanong. No? So, nung nakagraduate ako ng college, nakagraduate ako ng may extra, ano man tawag natin doon? Yung, iba okay ka na, nag-graduate ka. No? Pero sa akin, sa case ko, binigyan ako ng bonus ng Diyos. No? So, pinag-graduate niya ako sa eskwelahan na libre na nga, tapos gusto ng lahat, no? Yung University of the Philippines. Pero ang gusto ko, hindi ko masyadong gusto. Ang gusto ko talagang school nung college is PLM. Hindi ko alam kung alam niyo yun. No? So, ang school na gusto kong pasukan, PLM. Kasi nung time na yun, yung crush ko nasa PLM. Kaya pala. Hindi. Pangalawang dahilan lang yun. Ang una ko talagang dahilan ay, hindi, parte din yun. Siyempre gusto mo, di ba? Kung nasaan yung inspirasyon mo, di ba? Nandun ka din. Kaya, tsaka medyo ako nun hindi ako ang kuya ko kasi yung pala-aral kasi science high school siya.
So ako, chill lang ako. So, kahit sa pagpili ng eskwelahan, gusto ko yung chill ako. Kasi sa PLM, kapag valedictorian ka ng high school, pasok ka na. No? So parang, chill na. So, hindi na ako nag-iisip. Pinakuha pa ako ng nanay ko ng UPCAT. Or actually, yung teacher ko. Nanay at tatay ko hindi naman masyado nakikialam sa pag-aaral mo. Parang bahala kang tumiskarte. Total, okay ang kuya mo. You are in the right track. So yun, when I received, I graduated valedictorian, I graduated cum laude, I wasn't having difficulty finding a work. The work is the one that is being offered to me. Like, nandun ako sa state ng buhay ko na ang saya-saya lahat ng tao para sa'yo. Yung bang para kang waging-wagi, pero bakit kaya deep inside, I'm not happy. So nung nagdadasal ako na sinasabi ko sa inyo dun sa bridge, I was not just praying because it's dark. That's just a metaphor. The darkness is within. No? Where everything is supposed to be very happy, diba? And you're supposed to be the happiest person. Pero bakit? No? Hindi ako masaya. Doon sa bridge, inabot ni Warren yung calling card. And si Warren wasn't even talking. Sobrang hiyang-hiya. Gano'n, no? Parang nilampasan na nga ako, bumalik pa. Inabot lang talaga. Try nyo lang po, tawagan. Hindi na ako nagtanong. That for me, I was waiting for that. So pagkakuha ko noon, tumawag ako. And that was the time of the Easter encounter. It was a very meaningful Easter encounter. And I felt beaten. Parang andun yung, just like I discovered na ito yung hinahanap ko na mag-feel, pero beaten. So I was offered to stay. Nung panahon na yon, iba yung disciples retreat, tsaka sa new people. I was with the new people. Dahil yung mga disciples, sila yung nag-prepare ng Easter encounter. Sila naman yung magre-retreat right after. Uuwi na dapat yung sa Easter. One sister, one missionary from Vermont, invited me to stay, to attend the disciples retreat. And I stayed. So, nilabang ko na lang dun yung damit ko. Kasi damit ko mga 4 na araw lang. So, yun, hindi na ako umuwi nun. And the rest, sabi ng nanay ko, ano bang meron dyan sa Bourbon Day? Nawala din sa... Yun. Bakit hindi ka na umalis? Because yun nga, no, hindi, doon ko naintindi, doon ko nakilala doon ako natutong mag-pray. No? Doon ko nakita ko ano yung life in its fullness na hinahanap ko. At doon ko unti-unting nabubuo, no, kung sino ako, na yun pala yung dahilan kaya very dark. Kasi I was just like fulfilling all these things, no, na ina-expect sa'yo. Na masaya kami naman na ginagawa, pero alam mo yun, along the way, hindi naman mo talaga pala kilala kung sino ka. Pero that encounter, I met the giver of my life. And from there, yun, parang you just like discovering a treasure. And the treasure, hindi mo na siya, ayaw mo na siya i-let go. 23 years ko na palang hawak yung treasure, no? That I couldn't let go. Yes. Last one. Okay. So since you've already shared the hardest decisions that you've made, I just want to ask what are the hardest battle or challenges that you've faced, and how did this community help you overcome it? Somehow yun din yun, ano? The battles and the challenges. Pero siguro concretely, kung paano ko siya na-overcome. From the question, nandun na rin yung answer. Community. Alam na alam ni Jesus talaga, no? Na we cannot face the battle alone. I think even our God is a Trinitarian God. No? Is in a relationship, in a family, in a community. So I never face my battle alone. So I face it with
with my Trinity, with Mama Mary, and with the community, all the means that they provide. Okay, so ang lagi nilang sinasabi sa akin, be open, no? Communicate. Ayun, sabihin mo lang. At tapos yung mga means, dahil nga napag-uusapan, no? At saka God knows that we will grow in a community, He provides. So we have, of course, no, yun nga, I was telling them a while ago that there was a time in the community very thankful ako doon, no? Yung psycho-spiritual support was given. And then yung second, very thankful ako yung Project of Life. The Project of Life. Project of Life talaga yung tumulong sa 3 major decisions ng buhay ko. But up to now, I still apply the Project of Life. You discuss it with the kuya, you discuss it with the mission, the one that is accompanying you sa spiritual direction ninyo, and yun, kompleto, di ba, yung pinoprovide. Kaya hindi mo i-face yung battle mo. Kung pina-face mo siya, full battle gear. Nandiyan kasi yung support na kailangan. Okay. Baka meron pang hindi makatulog. Kylie. Gustong magtanong. Gusto magtanong before we wrap this up. Sige na. In 3, 2, 2.5, 2.25. 1. Ako naman pwede magtanong. Oh, sure. Kasi wala silang tinatanong. Oh. Sige, sasagot. Open naman tayo lagi sa new ways. Yeah. So gusto kong tanungin ano pangalan ng katabi niya? Yung girl na nagtatago sa pillow siya. Si Chantal. Si Chantal. Ay, Chantal. Alam mo kung ilang taon na siya? 14, 15, parang ka-age ni Astrid. No. Lower. 13. Lower. 13. Kasi meron akong daughter na hindi ko naman talaga daughter, pero parang daughter ko na si Astrid. Parang ganun siya. Parang si Astrid. Chantal. Chantal. May question ako sa Chantal. Okay lang ba? Wow. Chantal. Ano yung, bakit ka nag-decide to be here tonight? Yan. Yan. Parang kasi parang nakita ko siya, pero hindi kasama na ng ano. Ito. Kapit siya talaga. Nagmugang tayo bigla. Tagal ka na ba dito na pupunta? Kids. Bata mo siya? Next-start siya na as kids. Ang totoo ko dito kasi part-time ko. Okay. Sana hindi ka na-bored. Tapos, Ito ba yung una mong podcast na natin dahil hindi naman? Ano yung naaalala mong podcast na natin dahil mo? Yung fresh na sa'yo. yung technology sa dahil Kasi yun. dami ka noon. Kaka-relate tayo, no? Salamat siya. Thank you. Walang kalokohan doon, ha? Seryoso yan. Nakawin sa kalokohan. Okay. So, again, Ma'am Rach. Matutulong sa inyo na iuwi namin at i-apply namin sa aming mga mission, sa aming buhay. And I would say especially yung sinasabi nga na pinaka-essential is yung prayer. Prayer talaga. To always pray to God. Alright. And let us end with prayer. If
Is it okay if you can lead us into prayer? In the name of the Father, Son, and of the Holy Spirit, Amen. Father, Jesus, Holy Spirit, and our dear Mother Mary, we thank you so much for the gift of your presence, the gift of always the assurance that you love us, and that you love us where we are, and you concretely place us in this moment so that we can grow in understanding your love sa mga situations po na concretely hinaharap namin at present. Thank you so much, dear Trinity and Mother Mary, for teaching us that your love story for us ay nasasalamin din po sa mga tao na ipinapakita niyo sa amin, inilalapit niyo po sa buhay namin. And nagpapasalamat po kami sa gift ng Verbal Play Community, sa gift po ng charism to get to know you through your word. Turuan niyo po kami how to take care and value this gift. Turuan niyo pa po kami how to pray. And turuan niyo po kami how to listen. Listen to the gestures po ng pagmamahal na generously po pinaprovide niyo sa amin. We keep praying for the missionaries in all parts of the world, and we also pray for and remember at this moment our founder, Jaime. Let us pray. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women. Blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and in the hour of our death. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit.